Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Tingin na dalangin at pagsamo ng bayan mo, iba pong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin ho natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak ay mapagindapat nawang aming kamtin, ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nang pasimula ng paghahari sa Huda ni Joaquim na anak ni Josias, tumanggap si Jeremias ng pahayag mula sa Panginoon. Tumayo ka sa bulwagan ng templo at magsalita ka sa mga naninirahan sa lahat ng lungsod sa Huda na naparoon upang sumamba. Huwag kang maglilihim ng anuman. Baka sakaling sila'y makinig at tumalikod sa kanilang masamang pamumuhay. Kung magkagayon, pahihinuhod ako at hindi ko na itutuloy ang parusang inihahanda ko sa kanila dahil sa masamang ginagawa nila. Sasabihin mo sa kanila, sinasabi ng Panginoon, kung hindi kayo makikinig sa akin at kung hindi ninyo susundin ang mga utos ko sa inyo at di ninyo pakikinggan ang sinasabi ng propetang sinugo ko sa inyo, ang templong ito'y itutulad ko sa silo at gagamitin ng mga bansa ang pangalan ng lungsod na ito sa panunungayaw. Ang pahayag na ito ni Jeremias ay napakinggan ng mga saserdote, ng mga propeta, at ng lahat ng taong nasa templo ng Panginoon.
Pagkatapos niyang magsalita, si Jeremias ay dinakip nila. Dapat kang mamatay. Bakit nagpahayag ka sa pangalan ng Panginoon na matutulad sa silo ang templong ito? Mawawasak ang lungsod at walang matitirang sinuman. At siya'y pinaligiran ng mga tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Panginoon, iyong dinggin, ako'y iyong ginigiliw. Ang nangamumuhi ng walang dahilan, higit na marami sa buhok kong taglay. Daming sinungaling na nagpaparatang, ang hangad sa akin ako ay mapatay. Ang pag-aari kong di naman ninakaw, nais nilang kunit, dapat daw ibigay. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Dahilan sa iyo, ako'y inaglahi, napahiyang lubos sa pagkaunsyami. Sa mga kapatid, parang ako'y iba. Kasambahay ko na di ko kilala. Ang pagmamahal ko sa banal mong templo, matinding matindi sa kalooban ko. Sa akin bumagsak, paghamak sa iyo. Panginoon, iyong dinggin, ako'y iyong ginigiliw. At sa ganang akin, ako'y dadalangin. Sa iyo, O Poon, sana iyong dinggin. Sa mga panahon na iyong ibigin, dahil sa dakilang pag-ibig sa akin, ang iyong pangakong pagtubos ay sundin. Panginoon, iyong dinggin, ako'y iyong ginigiliw. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Balita sa inyo ngayon, salita ng Panginoon, iirahabang panahon. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilalanin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y ginagalang kahit saan, liban sa kanyang bayan at sa kanyang sariling sambayanan.
At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Mahalaga ho ang pakikinig, hindi ho ba? Naalala ko ho, nung elementary ho ako, ang sinasabi ng teacher namin lagi, bago nyo sagutan yung exam, basahin nyo muna yung instructions. Unawain ninyo para hindi kayo magkamali. Ang sabi ng teacher ko, kahit alam mo ang sagot, pero mali ang ginawa mo, mali pa rin. Meron ho akong kaklase, akala niya matalino siya at magaling, kaya ho, ang nilagay, sinong sinagutan yung exam, imbis na ang nakalagay sa instruction, ang nilagyan ng X, ang ginawa niya, nilagyan niya ho ng bilog. Lahat ho yun, kung titignan mo, sabi ng teacher namin, tama sana. Kaso nga lang, hindi mo sinunod ang instructions. Ang sabi, lagyan ng X, hindi ng bilog. Kaya ano ho nakuha niya? Di bilog din. Mahalaga ho ang makinig. At minsan alam natin na may mga balaki din sa pakikinig natin. Una siguro yung ingay. Hindi tayo magkakarinigan kung maingay, hindi ho ba? Kahit ho paggawa natin yung sound system natin, upgrade natin, ay hindi tayo magkakarinigan kung maingay. Naalala ko ho no? Parang preparation po for Independence Day. At nung nagpa-practice po, may dumadaan ho dito sa ibabaw ng simbahan na isang eroplano. Maingay. Malakas yung tunog ng makina. At habang minsan nag-homily ho kami, kailangan naming tumigil. At antayin naming makalipas yung eroplano. Kasi kung sasabayan namin yung ingay, hindi din po kami maririnig ng mga nakikinig sa amin. Minsan may ingay, kahit o dito sa Quezon Boulevard, daanan ng sasakyan. Pero sa kabila ng ingay, nagagawa pa rin nating makinig at ang atensyon natin ay matuon sa pinakikinggan natin. Pero maliban ho doon, mas may matindi hong balakid sa ating pakikinig. Yun ho minsan, yung tinatawag po nating imposing our personal view. Yung gusto natin, yung alam lang natin ang tama, yun yung gusto nating masunod. Hindi na tayo handang makinig sa mga bagong aral. Hindi na tayo handang makinig. Ang mas iniisip na lang natin, nakagawian ko na yan nakakasanayan ko na yan matagal ko nang ginagawa yan Kaya minsan, yun din ang nagiging balakid natin sa pakikinig natin. Because we want to impose our personal view. Maganda rin po sa ating ebanghelyo na ang mga tao ho ay hindi sumampalataya kay Jesus. Bakit? Dahil nagkaroon sila ng balakid sa pakikinig. Hindi sila sumampalataya, hindi sila naniwala kay Jesus at ang iniisip nila, hindi ba kilala natin ang kanyang ama't ina at mga kapatid? Saan niya natutunan ang lahat ng yan? Kilala natin yan. They imposed their personal view on Jesus, kaya hindi na sila handang makinig. Kahit o sa ating unang pagbasa, nung si Jeremias po ay nagpahayag sa bayan ng kanilang kanilang mga pagkakamali, pagtalikod sa Diyos, pero imbis na maniwala, imbis na magbagong buhay, ano ang ginalawa nila kay Jeremias?
pinalibutan at inaway. They were not ready to listen. At mas gusto nilang ipilit yung personal view nila sa isang propeta na nagpapahayag sa ngalan ng Diyos. Kaya, hindi bukas sa pakikinig. Maganda rin po sa atin, no, bilang mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno. Ngayong unang biyernes ng buwan, marami nagdadagsa dito, nagpupunta sa simbahan ng Quiapo, dahil marahil minsan sa inyong buhay, narinig na ninyo ang kabutihan ni Jesus Nazareno. Narinig din niyo siguro sa isang pagbabahagi ng kaibigan, may nag-imbita sa iyo, narinig mo yung imbitasyon na yon. At sinabihan ka, tara, pumunta tayo ng Quiapo. Magdasal tayo roon, magsimba tayo roon. Ikaw naman, no, wala ka namang gagawin, sumama ka rin. At nung nakita mo at nagdasal ka, narinig mo ang salita ng Diyos, you felt at home here. Kaya, lagi kang balik ng balik dito. Lagi kang umuuwi sa tahanan ni Jesus Nazareno, lalo na tuwing unang biyernes ng buwan, dahil gusto mong makita at pakinggan si Jesus. At sana ho yung ating pakikinig at buong pakikinig ay magdala ho sa atin ng pagbabago ng ating buhay. Magdala po sa atin sa paglago ng ating debosyon at pamumuhay. Sabi ho nila, no? Sabi ho ni San Pablo, faith comes through hearing. Yung mga tao hindi handang makinig, kaya hindi tumimo ang pananampalataya. Pero sa atin ho mga deboto, nagsimula sa isang paanyayang narinig mo. Nagsimula sa isang imbitasyon o kwentong narinig mo. Kaya ikay narito ngayon. Kaya ikay nagpupunta rito, nagsimula sa pakikinig. Pero sana ho, yung hindi lang yung imbitasyon na tumungo sa Quiapo ang marinig mo lamang. Pero sana sa paglago natin ng ating debosyon, ang patuloy nating pakikinig sa salita ng Diyos ang humubog sa ating buhay. Ang magpalalim at magpausbong ng ating debosyon at pananampalataya. It is only to the Word of God that our faith can grow. Sa ating pakikinig sa Kanyang salita, sa ating handang pagkamatuto sa aral at turo ni Jesus, lumalago tayo sa debosyon at pananampalataya. Kaya magandang itanong, gusto mo bang lumago sa iyong debosyon at pananampalataya kay Jesus Nazareno? Nagsimula sa isang paanyaya, pero sana ho, habang tumatagal, lumalalim din ang ating debosyon at pananampalataya. Lumalalim din ang ating pagmamahal kay Jesus. At nakikita iyon sa pagbabago ng ating buhay. At sinong humuhubog ng ating buhay? Ang salita ng Diyos na pinagninilayan natin bilang komunidad. Kaya po magandang paanyaya sa atin na hilingin natin, no, sa mahal na pong Jesus Nazareno na palalimin at palaguhin tayo sa ating pananampalataya sa Kanya at hingin natin ang grasya mula sa Kanya na ang mga balakid natin sa pakikinig sa Kanyang tinig, aral at turo ay maisang tabi natin. Para sa ganon, sa ating pakikinig sa Kanya, tayo din ay lumalago sa kabutihan at kabanalan. Lumalago ang debosyon. Lumalalim ang debosyon dahil sa salita ng Diyos, ito nakaugat. Amen. Magsitayo na po ang lahat.
Minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya sa kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Ang ating itugon, mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus, ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal na hayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak, na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag dinawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Jesus Nazareno, alak tinapay sa tanan ay nag-ibigay buhay, biyayang paloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, ito pang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. at sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan, sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo, sa kahoy na krus siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Hinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa, pangaranang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang, ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kalwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran. Bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, at ang Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. O namin, aral mo ang aming buhay at kasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo namatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka
namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, walhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, walhati ka namin.